Mahalaga ito eh. Yung pagbaba ng ating yung sinasabi, may balita raw na ang ating tawag ito, economic growth bumagal ng 4.4%. Hindi ba dyan natatandaan mo? Siguro mga... kailan ba natin diniscuss yan? Unang linggo ng Enero. Yung report ng IMF, di ba? Yes. Yung forecast nila na talagang by this year ay bababa talagang ekonomiya ng Pilipinas. Eto na nga, nakakuha po ang Pilipinas ng 4.4% economic growth. Bumagal sa 4.4%. Yun na. Kaya lang ang target natin dapat, ito is sa huling bahagi ng 2025 eh. Dapat 5.5 hanggang 6.5 eh. Ang laki ng ibinaba, naging 4.4 na lang. Nga no. Hindi natin na-hit yung Hindi tayo nakahit. So, Ito po ang ikatlong sunod na taon na nabigo po ang Pilipinas na maabot ang economic growth target. 3 years na sunod-sunod. So kung ngayon 2025 target ito, nagsimula tayo 2023, 2024. Ganun ba? Hindi nga po maganda kung ganito. Sadsad na sadsad doon. No? So, Pababa eh. Pababa na pababa. Hindi talaga maganda. Anong nangyayari ho? Ito po, yung figures po ito. Mukhang ito'y hindi po ito panira. Kasi baka sabihin nila, bahagi lamang ito ng kampanya laban sa administrasyon. And then, tsaka may statement na rin naman dito ang Malacanang. Yun, mabuti. Na ito ay kanila ng pinag-aaralan at may mga reformang gagawin ngayong 2026 para maampat yan tuloy-tuloy na pagbaba ng ating ekonomiya. Wake up call yan, Nelson. Kasi pag hindi niyo po ito nagawa ng aksyon at yung ating mga economic managers, nako, lalo pa nga ang balita ngayon, Nelson, sa industriya, sa business, walang pumapasok talagang bago. Kaya nga, mapakahirap na sa panahon ngayon, sa sitwasyon ng bansa, makikipag-away pa tayo sa malalaking bansa na may hawak ng negosyo. Di ba, napakahirap nun? Aminin man natin ang hindi, isa hong katotohanan na ang mga bansa sa mundo, naninikluhod sa China. As in literal. Kasi ngayon lang ang Amerika nakikipag-away, puro taripa ng taripa ngayon ang banat nila, di ba? Ngayon po, maging ang economic managers ng Amerika nakikiusap sa China na kung meron mang hindi magandang narinig sa kanilang pangulo, wag naman sana maapektuhan ang kanilang ugnayang pangnegosyo. Ngayon lang din sa balita natin kanina umaga, ang Prime Minister ng Britanya nasa China eh. Yun, kita mo na. At pag bago yan, ang India nakipaglagdan ng mga kasunduan sa China para sa pagpapalitan ng produkto. Ayan. At kalakalan, pagbubukas ng kalakal nila dun sa China. India, malalaking bansa po yan. Ayan. Bago lang tayo nagprograma, Nelson, isang kababayan natin na balik-balik sa China. May negosyo. May negosyo doon. At siguro walang isang buwan na hindi siya pumupunta, as in once a week. Nasa China, nagtitingin ng mga bagong technology, etc. Yung mga manenegosyo niya. At ang kasama niya doon, nakakasabay niya, iba't ibang nasyonal sa buong mundo. Na, kasi wala naman talagang source eh. Walang ibang doon source. Lang talaga sa kanila. China lang talaga. Ano sabi niya? Anong observation niya? Sabi niya, nagtataka nga ako para mga siraulo, mga pasabi. Ganun pa ang termino. Para yung mga, sino ngayon ang maglalakas loob na makipag-away sa China? Tayo pa ba ang Pilipinas? Sabi gano'n? Tama. Sabi ko, inisip ko, mukhang may punto naman siya. No? Mga bansang mayayaman niya, nakikiusap, lahat ng bago nandoon. Tapos tayo, aawayin natin. Teka lang, may bago ba ngayon sa China? At saka yung kanilang embassy, mukhang may masakit na mga pahayag kasi itong mga nakalipas na araw eh. Natatanda mo, di ba, na ipinload ni Senate President Tito Soto na deklarang persona non grata yung isang deputy spokesperson. Deputy spokesperson, si Go Away ba yun? Go away. Go away. Kasi ay sagot ng sagot di ba? Oo. Sabi, bakit sagot pa ng sagot ito? Pati nga si Senadora Risa Ontiveros. Siya nga nagsabi. Ayun, Kaya ipinload nila na baka siguro
persona non grata natin yan, ideklara natin. Oo. At kinabukasan, ang director sumagot na, yung mismong spokesperson na. Kasi hindi na yung deputy. galing pala ng China, kaya wala rito. Kaya hindi siya nakakasagot. Wala yung mismong spokesperson. Kaya nung bumalik siya, andito na ako na ang sasagot. Ayun. Ang sabi niya, Jen, hindi pwede na ang ideklara nyo lang na persona non grata ay yung deputy spokesperson. Ang sabi nila, team kami rito eh. Ayun. Mas maganda dyan, ideklara nyo yung mismong ambassador namin. Lahat na. At kami lahat dito. Kasi ang spokesperson naman, Nelson, ito ng practice talaga ito. Tagapagsalita. Hindi ka magsasalita kung hindi asa sa ngayunan ng ponente mo. Totoo. Di ba? Halimbawa, tayo Tatanong mo spokesperson. muna. Ay, siyempre. Bago, lalo ang embassy yan eh. Ang may go signal dyan, ang talaga ang may pagsang-ayon, ay yung kanyang ambassador. Yun ang kanyang ponente eh. Di ba? Kung ako, may depresa ako yung spokesperson, deputy pa nga lang ako eh. Tapos ilalabas ko yung statement na walang pagsang-ayon ng aking mga boss, malabo yun, lalo sa diplomatic community. Di ba? Oh.